Makinig. Kapag narinig ninyo ang bibi o pato, ano agad ang naisip ninyo? Siguro pagkain, simpleng alaga o di kaya'y nakakali na mga hayop. Pero alam ninyo bang sa palayan ang mga bibi ay higit pa sa inakala natin? Malaki ang nagagawa nila para sa ating mga palayan. Sa rice duct technology, ang mga bibi ay naging katuwang ng mga magsasaka. Tumutulong sila sa pest control, nagpapaganda ng kalidad ng lupa at nagbibigay pa ng dagdag kita habang masiglang kinakain ng mga bibi ang mga insekto at damo. Binabawasan nito ang pangangailangan sa pestisidyo. Kaya ngayong araw, samahan kami at alamin mula sa isang field rice expert kung paano nga ba nakakatulong ang mga bibi para gawing mas produktibo ang ating palayan. Kinig na kapalay. Magandang umaga po, Sir Yomar Mercado. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga ginigiliw na tagapakinig. Okay, ako po ang inyong makakasama ngayon pong araw na ito sa Restis Tabilio po. Okay. Po. So, bumati na Sir Yomar at sa unang balita po, unang tanong ay paano naiiba ang rice duct technology sa karaniwang pag-aalaga ng pato at paano ito nagiging kapaki-pakinabang. So, ayun po, ang tinatawag po natin na rice duct technology ay naiiba sa karaniwang pag-aalaga ng mga pato dahil sa ginagawa po nating integration o yung pagsasama at pagkakaugnay ng pagpapalay at pag-aalaga ng bibe o pato. So, makikita po sa teknolohiyang ito ang tinatawag nating mutualism, isang symbiotic relationship po ito kung saan parehong nakikinabang ang palay at ang bibe o ang itik sa isa't isa. So, ang pangunahing layunin po ng rice duct technology ay makatulong una sa pagsugpo ng peste sa palayan gaya ng kuhol, damo at insekto. Pangalawa po, layunin din ng rice duct technology na mabawasan yung gastusin natin sa palayan gaya ng gastusin sa patuka at sa pamamagitan ng pag-iwas ng paggamit ng sintetikong pestisidyo. Pangatlo po, nakakatulong po ang rice duct technology sa pagpapabuti ng lupang sakahan. Pang-apat po, ito po ay nakakadagdag din sa kita ng magsasaka dahil maaari pong ibenta yung mga karne ng mga bibe o itik at saka yung pong mga itlog nila. Pang-lima po, ito po yung hindi masyadong aware po yung iba. Ang rice duct technology po ay nakakatulong sa kalikasan. Sa papaanong paraan po. Alam po natin na ang palayan po ay continuous flooding po o palagi ang may patubig. Ano po? Opo. So ito po ay nagdudulot ng tinatawag nating anaerobic condition sa palayan na nagiging dahilan po ng pagsingaw ng mga greenhouse gases gaya ng carbon dioxide at methane. Kada taon po, ang isang hektaryang palayan ay maaaring maglabas ng 30 tons per hectare na carbon equivalent kung patuloy po yung paraan ng pagpapatubig na continuous flooding na tinatawag natin. So yung mga gases po na nabanggit po kanina gaya ng carbon dioxide at methane, ito po yung nagdudulot sa atin ng global warming at climate change. So kung gagamitin po natin or gagawain po natin yung tinatawag nating rice duct technology, yung mga bibi po ay pinapawalan po kasi ito sa palayan. So sa pamamagitan po ng paglakad-lakad nila doon, paggalaw ng mga bibi sa palayan, nakakapasok po yung oxygen sa lupa at nababawasan ng 20% ang emisyon o pagsingaw ng mga greenhouse gases na ito. Okay. So, follow-up question, Sir Yomar. Ano-ano mga hakbang na kinakailangang pagsasaayos para may sagawa ang rice duct technology ng epektibo? Ayun po, kinakailangan po nating isaalang-alang ang mga sumusunod. Una po, yung pagpili po natin ng lugar. Opo. So, ang rice duct technology po ay sinasagawa sa mga palayan lamang na may lipat tanim. Ano po? Okay. So, mahalagang may maayos po na pinagkukuhanan ng malinis na tubig na inumin at liguan para sa mga aalagaan po nating bibe o itik. At syempre, may maayos pong seguridad sa paligid.
Ikalawa, kailangan din po nating piliin kung ano po yung klase ng hayop na alagaan natin. Dahil mahalagang mapili ang klase ng ducks na gagamitin sa integration. Dahil kung pagkatapos na po nung integration natin, papasok na po yung critical decision making po natin. Ano po? Kung ano na yung gagawin natin doon sa mga inalagaan natin. So, mahalaga pong mapili natin kung ano ba yung aalagaan natin, bibi ba o itik. Kung nais po kasi natin na pagkatapos ng integration ay magbenta po tayo ng karne, maaaring mga Muscovy duck o bibi po yung gamitin natin sa integration. Kung pagkayati naman po ay gusto natin ng mga paitlogin, magbenta tayo ng itlog, maaari pong ang gamitin natin ay mallard duck o mga itik naman po. Itik naman. Okay. So, nabanggit po nyo kanina, Sir Yomar, yung pagpapasagawa po nito. So, ito ba open lang siya? For example, yung 1 hectare natin, lalo kung medyo may magandang supply ng tubig, sabi nyo kanina, malinis. At siyempre, pagka malinis, minsan doon sila nag-inom, kukuha ng kanilang mga pagkain. So, open ba itong example sa 1 hectare? Walang boundary ito sa pagitan po ng ating mga kasamahang magpapalay? Ayun po. Kailangan po meron tayong boundaries. Ano po na ilalagay? Maaaring plastic fence or kahit simple net lang po na gagamitin natin boundary dun sa kalapit natin na bukid. Okay. So, dagdag tanong po dun sa pagsasagawa, no? Sir Yomar. Ilang days, nabanggit nyo po kanina, lipat tanim ang dapat, tamang apply po dito, lipat tanim ng ating palay. Ilang days po bago natin magpakawala ng ating alagaing hayop, itikman o bibi sa ating pong palayan? Ayun po. Bali sa rice duck technology po, meron po kaming sinusunod na scheme. Ito po yung tinatawag namin na 14-14. Ano po? 14 days day-old na itik po ay pawawalan natin sa 14-day-old din po na palay. Okay. 14-14. So, okay. So, first one. Ayan, medyo na ba yung ating pangatlong tanong ay nahapyawan po ninyo kung baka meron po kayo maidagdag po dito sa rice duck technology at pest management na nagbibigay ng pagpapabuti sa sustansya lupa. Baka meron po kayo maidagdag po dito, Sir Yomar. Ayun po, idagdag ko lang din po muna yung sa kanina na kailangan po natin ng maayos na kulungan para sa mga hayop. Okay. Dahil mahalagang malaman ang luwang ng palayan na ilalaan po natin sa rice duck technology upang malaman at mapaglaanan ang luwang na magiging kulungan ng mga alagang bibe o itik. So sa isang ektarya pong palayan, maaari tayong gumamit ng 150 hanggang 250 na ducklings para sa integration. Dito naman po sa amin sa Phil Rice Palayanan, dahil ito po ay intensified farming system, kami po ay gumagamit ng 500 hanggang 1,000 duck kada isang ektarya. Okay. So, paano po nakakatulong yung rice duck technology sa pest management? Ito po ay nagsisilbing pest control dahil sila po ay kumakain ng mga kuhol, insekto at damo sa palayan. Ang mga dumi naman po ng mga hayop na ito ay nahuhulog sa palayan at nakakadagdag naman po sa sustansya ng lupang sakahan. Dagdag pa po dito, yung patuloy po na paggalaw ng mga bibe o itik sa palayan natin ay nagpapabuti sa root system ng palay at nagdudulot ng pagtaas ng tinatawag nating nitrogen use efficiency o mahusay na paghigop ng palay ng nitroheno mula sa lupa. Sapagkat nababawasan po yung tinatawag nating leaching at volatilization. So yung leaching po, yun po yung pagtagas ng sustansya ng lupa at yung volatilization naman po, yun po yung pagsingaw ng nitroheno sa hangin. Okay. So, nabanggit po nyo kanina yung panahon na pwedeng magpakawala ka ng BB sa ating pong palayan o itik. So, kailan naman pwedeng hindi na siya pakawalan kasi minsan mamumunga na yung ating palay ng ating pong palayan? So, ayun po, maaari pong pawalan yung ating mga bibe sa umaga at isilong naman po sa kulungan tuwing hapon. So,
So bali po ihihinto yung pagpapawala ng mga ito kung sumisilip na po yung panicle o yung uhay ng palay. Sinusunod po ang scheme na ito upang maiwasang masira po ng mga bibi o itik, yung pong halamang palay po natin. So matapos po anihin yung palay, maaari na muling pakawalan yung mga bibi o itik natin sa palayan para po makain po nila yung mga nahulog na palay, mga damo at iba pa pong mga insekto. Okay. And then yung mga dumi po na mahuhulog ulit sa palayan ay muling makakatulong upang maging mataba ulit yung lupa para sa susunod po na sakahan. Okay, so nababanggit po yung kuhol. So sa ating mga nakapanayam na mga eksperto po dyan po sa inyong pamunuan. So ang una pa lang naging dahilan kung bakit dinala ang golden apple, tama ba? Snail? Yung ating snail. Apo. Na dinala po dito, ang purpose pala niyan is pagkain ng tao. So, na-divert ang pagkain papunta sa hayop, yung ating mga itik. So, at least nakatulong Sir Yomar, yung purpose ng pag-produce at pagdala dito po ng ating pong mga kuhol. Opo, tama po. Sa una po talaga para sa pagkain po yung kuhol. Dahil po nag-proliferate siya, dumami ng dumami, nagiging peste na po siya sa palayan. So, sa halip na maging peste din siya sa palayan, ipakain na lang po natin siya sa mga itik. So, masarap naman Sir Yomar na sinubukan kong magluto yun nga. Opo, masarap. Kumakain din po ako niyan Masarap po Yung normal nga, yung parang ginawa ko siyang native na kuhol, hindi man gaano malalaki. Lagyan mo lang ng konting luyahan mo lang kung luya po, bagoong na mayroong mangga na po. Opo, para sibuyas. So masarap yan, samantalahin yung pag mainit. Masarap huminga po niyan kasi medyo maanghang siya bagay kasi may luya siya. So pwede pong kainin ng ating mga kababayan. Wag lang po yung ginamitan ng, baka may kapitbahay kayo na gumamit ng pang-spray na sintetiko po. Sintetikong pesticide. So wag ka po kayong kukuha doon kasi baka matangay yung gamot papunta sa inyo. Baka makakain po tayo. Siyempre, hindi man tayo malalason talaga, pero baka magka-problema tayo ng konti doon sa ating tiyan. So ingatan po natin yung pagkain. Baka nag-spray yung ating pong mga katabi. So, yun po. At may malaking purpose kasi nakita natin pagka masyadong nagbabaha yung ating pong kabukyan o palayan, ito yung delikado po doon sa ating unang o katatanim na palay. Lalo kung medyo bumagyo o malakas ang pagulan, within 24 hours, minsan kinakain nung suso o yung kuhol yung ating pong palayan. So, pag ganitong pamamaraan, nababawasan po natin yung population nila, Sir Yomar. Yes po. Nagiging pest control po natin yung mga alaga po nating bibe o itik. Hindi na yung sila po ang kumakain. Hindi na yung pag nakita ng kuhol, medyo marami silang population, ang unang kaagad pumapasok sa isip natin, bumili ako ng agri-product, pangkuhol, para kontrolin yung kuhol sa aking palayan. So, hindi na yun ang unang iisipin niya, merong kakain sa mga kuhol sa kanyang palayan. Yes po. At nakakatulong yun para makatipid po ang ating mga magsasaka. Nakatipid sa pambili ng sintetikong pestisidyo dahil naiwasan yun. Ikalawa, nakatipid din sa patuka doon sa alaga. Ano po? Okay. Hindi rin po nasayang, Sir Yomar, yung purpose. Dahil ba ang pagkain is dinala dito para pagkain sa tao. Pag kinain po yan ng itik o bibi, kinain niya yung suso na punta sa itik o bibi, yung tao naman nakakain doon sa itik o kaya bibi. Pagdating na later. Food chain. Opo, food chain po ang tawag natin. Okay, so hindi na sayang yan. So, yun pa rin ang purpose ng target ka lang. Hindi talaga direct na tayo mismo ang kakain doon sa atin pong mga kuhol. Okay, follow up kung ito sa pang-apat po natin. So, kung meron kayong maidagdag pa dito. So, sa pang-apat, halos na bigyan na po ninyo. Okay, repeat ko lang. Kailan ang mahina na panahon para pakawalan ang mga pato sa at kailan sila dapat ilipat. So, kung meron po kayong maidagdag pa dyan, Sir Yomar.
Ayun po. So, bali po, kailangan critical po sa atin ito yung pagpapawala ng pato na scheme, yung 14-14. Again po, 14-day-old po na itik ay pawawalan po sa 14-day-old din na palay. Dahil po yung pong critical na stage po ng ating palay ay kailangan makontrol po natin yung mga peste na kuhol, damo at insekto within sa 1/3 po ng buhay ng palay. Kaya po, mas maaga natin silang pinapakawalan. Po. Kaya lang po, dapat din po nating tandaan na kapag uusbong na po yung uhay ng palay, ay hindi na po natin pawawalan yung mga itik sa loob ng palayan. Dahil baka po sila na ay makasira doon po sa ating mga magiging bunga ng palay po. Maganda sa paningid po nila yung bunga. Kahit medyo kahit medyo mas mababa sila, pipilitin nilang tukayin yan, tangkayin yan para sirain. So nakaka-attract yung mga bunga ng ating pong palay. Okay, panghuling tanong. Ito na ang maganda po dito, Sir Yomar. Ayon sa mga pag-aaral, paano nagiging dagdag kita ang paggamit ng rice duct technology sa ating pong mga magsasaka? So, bukod po sa nababawasan yung gastos sa palayan, nagbibigay po ng extra income ang rice duct technology. Ayon po sa pag-aaral, kumpara sa rice monoculture o purong pagpapalay lamang po, ang rice duct integration po ay nakapagbibigay ng kabuuang 30% na dagdag kita po sa mga magsasaka. Ito po ay nanggagaling sa mga, syempre, binibenta nating karne ng itik o pato o bibe at sa mga itlog po. At kalahating toneladang palay naman po ang naidadagdag kada ektarya kung gagamit po ng rice duct technology. So malaking dagdag kita po yun, Sir Yomar, kasi kung kalahating tonelada, 500 kilos, sabi natin 20 pesos per kilo. So 10,000 pa rin ang pwedeng idagdag doon sa pagiging ani po niya. Bukod pa doon sa meat or itlog na ating ma-harvest dyan sa ating alagang itik o kaya bibe. Yes po. Kaya po tayo nagkakaroon ng dagdag na aning palay dahil nga po sa binanggit po kanina na na-improve po natin yung root system ng palay, kung paano niya ma-absorb yung mga sustansya. Tapos yung po mga dagdag na nutrients na sustansya na nagmumula naman po sa mga ipot ng hayop na napupunta sa palayan. So, pag magsasagawa na tayo ito, Sir Yomar, yung una talagang dapat may boundary yung ating palayan para at least hindi tayo makaperwisyo doon sa ating katabing palayan. At syempre, parang hindi mabawasan yung bilang. So, napakalaga po nun. Baka mabawasan. Pag nakalayo, naligaw. So, instead na makaipon ka ng dagdag kita, dagdag, bawas. Opo, tama po yun. So, yun po ang ating gawin. Lagay tayo ng tamang boundary para hindi naman tayo makaperwisyo at siyempre hindi mababawasan yung ating baka medyo mainit ang paningin ng iba. Yung pumapasok agad sa isip pagka yung bago sa technology, pagkain naman talaga dapat, di ba, Sir Yomar? Pagkain, simpleng alaga o di kayo nakakaaliw na sa mga hayop pag ganyang mga sitwasyon. Yes po, tama po. Okay. So, kung meron po kayo may dagdag, Sir Yomar, na mga sa ating pong naging topic. So, last message na lang po, Sir Yomar. Ayun po, sir. Bali, emphasize ko lang po na sa rice duct technology po, mahalaga po yung scheme na sinusunod po natin at yung bilang ng aalagaan nating hayop, bibe o itik. Ano po? Sa isang hektarya po, maaari po tayong mag-alaga ng 150 hanggang 250 na itik na pawawalan natin sa ating palayan. Pero kung gusto nyo po ng intensified, maaari pong gumamit ng 500 hanggang 1,000 po na bibe kada hektarya. Dito po sa amin sa Philrice Palayamanan, intensified po kasi ginagamit namin, kaya po 500 to 1,000 po na bibe po yung ginagamit po namin sa integration. So muli po, ang paggamit po ng teknolohiyang ito ay nakakatulong sa kalikasan, nakakatulong sa lupa, nakakatulong makapagdagdag ng
ng ani at kita sa mga magsasaka at higit sa lahat nakakatulong po sa pagkontrol po ng mga pestes sa palayan. Okay. May dagdag kong tanong, Sir Yomar, no? Doon sa dyan sa inyo po, sa Pilrice, at nabanggit po nyo kaya, no? Medyo maraming bilang yung inyong nabanggit. So, hindi ba gano'n apektuhan yung ating palay pagka malalaki na siya? Okay. So, nag-off na yata, Sir Yomar. Okay. Mga kababayan, salam. Okay. Ako, maliliit pa lang po ang mga ducks kapag pinapakawalan po natin. So, makikita po natin sabay na lumalaki yung bibe at yung pong palay. Ano po? So, kapag sumisilap na po ang uhay, medyo malaki na ang mga bibe o itik natin noon, hindi na po natin sila papapasukin sa loob ng palayan. Okay. Mayroon pa akong isang dagdag tanong, Sir. Ano? Di ba minsan ang nagiging balakid doon sa pagpapakawala, may mga daga, di ba minsan ang daga ang nagiging patay minsan sa bibi po natin. Dapat siguraduhin talaga na walang ganong daga sa ating pong palayan. Ang mga daga naman po ay usually nagpo-proliferate sila kapag kung hindi very early morning, late afternoon naman po. Pero nagpapakawala po tayo kasi ng itik o bibi sa palayan. Umaga naman po kahit alas 7 po ng umaga, pwede pong ganon. Alas 6. Ayan. Okay. And then punta na po ulit natin sila sa kulungan sa tuwing hapon. So, bali po mahalagang may malapit na kulungan malapit sa palayan. So, ma-practice yung ating mga bibit itik na makabalik sila. Yun yung mga halaga doon makabalik sila sa kanilang mga kulungan. So, marami pong salamat, Sir Yomar, sa inyong panahon at kalaman muling na ibahagi sa ating mga kababayan na magiging daan po ito na magiging dagdag kita, dagdag kaalaman at syempre hindi lamang doon kasi pag natapos na yung pagpapalay, doon lang, tapos na rin yung kanyang magiging kita. So, meron pang additional na mga pamamaraan, baka meron pa siyang pwedeng idagdag sa pamamarang ating naging topic ngayon pong umaga. Maraming pong salamat, Sir Yomar. Maraming salamat po, sir. Okay. Yan po ang ating pakikipanayam kay Sir Yomar sa ating Senior Science Research Specialist. Topic natin, bibi sa palayan. Okay, mga kaibigan. Ayan. Okay, at may konting panahon pa tayo para sa ating naging agri kanina. Okay. So, sibuyas, palay. Doon tayo sa palay kasi ito yung pangunahing pagkain ng ating mga kababayan. So, palay ang ating pong panghuling maging comment po dito. Kasi alam natin medyo mahabang panahon yung mataas na presyohan ng bigas